hindi na pwedeng mag-hire ang operator ng driver unless meron siyang ID. Ang tawag. Pwede natin baguhin yung pangalan, para ditong LTFRB driver's ID. Okay. Paano ngayon magkakaroon ng ID yung driver? Una, dapat meron siyang lisensya, driver's license, galing sa LTO. Pangalawa, dapat nag-undergo na siya ng training or seminar. Okay. Ang magkakandak ng training or seminar, kung sino yung i-accredit ng LTFRB. Kasi ang gagamitin niyang module, yung module na ibibigay namin. So kung meron na siyang ganon, dapat meron din siyang waiver. Waiver na kahit anong oras, kahit saan, pag merong government initiative na mag-drug test, ay papayag siya na insurance. Ay pagka may aksidente siya, marami siyang aksidente, tataas yung premium na sisingilin sa kanya nung insurance company. Kumbaga para may pressure sa kanya na mag-ingat ka kasi baka habang nai-involve ka sa aksidente, tumataas yung babayaran mo sa yung premium mo. Ano ba, yung insurance company, tatanggapin kita yung insurance, papakover ka, pero pagka ang record marami kang aksidente, mas mataas yung premium mo. Kasi kumbaga mas risky ka na. Mas risky. Pero kung halimbawa yung ID mo is taxi, pag taxi ka, hindi mo pwedeng gamitin yung ID na yan para mag-drive ka ng bus. O jeep. Or jeep. Ayos. Kung gusto mong mag-drive mo lahat yun, mag-training ka pa yung para sa bus din at para sa jeep o para sa truck. Apat na ID na kailangan. Hindi, kahit isang ID lang meron naman, pwede naman natin lagyan sa likod na parang Check-in na lang lang. Oo. Parang non-professional sila. Parang Okay. Ngayon, pag ito na-cancel, ito may magkakaroon pa naman to ng yung penalties kung paano natin hanggang dumating ka yung mga multa-multa lang o hanggang pero pag na-cancel yung ID mo, nakalagay dito, pagka masyadong mabigat, ewan ko, tingnan nyo. Pero pag na-cancel yung ID mo, hindi ka na pwede mag-drive ng public utility. Okay. Pero dahil may lisensya ka pa sa LTO, pwede ka mag-drive ng sarili mo sa sakyan. Private, Pero kung public utility, hindi ka na pwede. So, ibig sabihin lang naman, magka-cancel ng ID. Baka grabe yung kasalanan, o kaya paulit-ulit, na siguro sa implementing rules na lang natin ilalagay. Yun yung idea nitong driver's ID. Yung module, gawa namin, pwedeng test na ang gumawa nun, pwede rin kayo, pwede kayo mismo mag-form kayo ng driver's academy. Diba? Ang kondisyon lang natin, ito yung module na gagawin nyo pag na-accredit kayo. Tapos, so magbibigay lang tayo ng period naman na say, dapat by ganitong date, wala yata dito yun, Yun yata hindi na yung kasama. Halimbawa, example lang, by December 30, 2012, dapat meron ng ganyan. Parang time period. May time period. Hapon po, kaya Fred de Luna po, National President ng ACTO. Ang sa amin lang po ay malinaw yung paliwanag na para sa security ng parte ng aming mga mananakay. Ang akin lamang na nakikita ay yung point po nung ano naman yung security na ibibigay ng ating pamahalaan doon sa parte ng mga walang disiplinang mga enforcer. Kasi kung ang pagbabatayan po natin ay yung parte ng panghuhuli, ay baka wala na po kaming hanap buhay lahat. Tingnan din po naman natin yung uri nung driver. Dahil hindi naman po talagang yan ay mga salbahe. Dala lamang po yan kasi may mga bagay po na halos lahat po kasi
kumbaga sa ano, maraming iba't ibang ahensya ng gobyerno na walang ginawa, kundi kahit wala namang kasalanan, pwede kaming hulihin eh. Ano yung security na seguridad na may pagtanggol yung ganong uri na problema? Dapat nakikita po natin dito dahil alam po naman natin na pagka gumagawa ng batas ay hindi kailangan natanggalan mo ang kanyang kabuhayan para yun lamang ay kinabubuhay ng kanyang anak. Hindi yung kailangan na isipin natin yung kasalanan na gagawin niya lamang ang nakikita natin. Ang titignan po natin, yung nagbibigay po ng kasalanan, yung ba ay may security para sa aming seguridad, dun sa amin namang proteksyonan, yung aming hanap buhay. Dapat napapag-aralan din po natin yung ganong uri, Chairman. Dahil medyo hindi na po makatarungan yung usapin na tatanggalan mo ng kabuhayan dahil doon sa kanyang iba't ibang klaseng violation. Kasi makikita na po natin ang uri nung driver dahil meron po tayong tinatawag na drug test eh. Yung sa parte po naman ang tinatawag natin ng pagdidisiplina, talaga po naman disiplinado yung driver eh. Ang nagiging problema lamang po doon, yung nagpapatupad at hindi disiplina. Halimbawa ko po sa inyo. Halimbawa natin ay yung kalsada po, na alam natin ay bawal magsakay. Pero yung enforcer po, nagpo-protect siya doon sa bawal. Di, magkakaroon na kami ng violation dahil pinoproteksyon na niya dahil wala namang kakayahan ng ating gobyerno na magbigay ng maayos na loading ang loading para makakuha ng pasahero. Dapat nakikita rin po natin yung ganyang uri ng mga iba't ibang klaseng violation na pwedeng ibinta, na pwedeng ikawala ng kabuhayan ng kawawang mga tsuper. Dapat kita rin po natin yung ganyang concept. Kami po'y walang tutol doon sa tinatawag na pag-aaral. Wala po kaming tutol doon sa pagdidisiplina sa aming mga mananakay. Dapat proteksyonan yon dahil doon kami nabubuhay. Ang very importante lamang ay tingnan din natin yung kabilang panig doon sa pag-aalis ng aming kabuhayan. Tama ba yung kanilang huli? Dapat nakikita at napapag-aralan din po natin yon. Hindi kailangan na ikaw ay may kasalanan, pero yung gumawa ng kasalanan ay yung tinatawag na enforcer. Para po ba yung magulang? Hindi naman lahat ng magulang tama yung ginagawa sa anak eh. Kumisa walang kasalanan yung anak eh. Pinag-initan lang, hindi lang nagkasundo, walang pera eh. Di ba po? Pinagagalitan at sinasabing may kasalanan na yung anak. Ganon din po yung concept ng kalakaran. Kaya doon po sa tinasabi nating seminar, okay po ako doon. Yung sinasabi po natin na protection para doon sa CTPL, etc. ay pag-aralan po natin yon, no? Kailangan, dahil another expenses po yon. Yun lang po ang gusto ko na naiparating. Na huwag tayo mag-concentrate lamang doon sa isang panig lamang, doon sa kasalanan lang. Yung naglalagay po ng kasalanan na magiging dahilan ng pagtanggal ng ating hanap buhay, kailangan mapag-aralan din po natin yun. Maraming salamat po. Okay, sang-ayon po kami dyan. In fact po, gaya ng sabi ko kanina, kung ay hindi na naman yung pangarap na sinasabing single ticketing, pasisira na naman. Dahil pinasikat na kay Presidente yung single ticketing na matagal ng pinapangarap. Ngayon, kung magkakaroon na naman tayo ng bagong ticket, na katulad ng halimbawa yung magandang layunin natin for safety na taong bayan, at gagamit na naman tayo ng ticket, away na naman yon. Kaya malinaw po, Chairman, nandun po kayo sa Malacanang, inasalaman po naman ang sinabi natin kay Pangulo eh. Kailangan si Presidente ang mag-ayos niya. Kasi kung gagawa po ang bawat isa, sasabihin pagka MMDA, o ba't po kami sinasaklawan sa amin ang kapangyarihan sa Metro Manila? At sasabihin naman ng LTO, yung kapong pag-single ticketing, ayaw rin ng LTO eh. Dahil sinasabi niya, may batas kami, bakit pag-single ticketing? Ngayon magkakaroon na naman tayo ng ticket ng local ng LTFRB, at sasabihin, bakit nang pumasok na naman ang LTFRB? Kaya wala pong makakagawa niyan, gumawa ng isang ahensya na lamang na pamamagitan ng executive ordinance ng ating Pangulo na gumawa ng isa na lamang ang dapat na kasiwa. Kasi ang gulo, nag-aaway-awayan. Halimbawa na lamang po, katulad ng project lamang ng Tawid Pasada, ang sinasabi po doon, Sera, katulad na lamang po ng Tawid Pasada, ang sasabihin ng LTO, trabaho ng
ng BOE yan eh. Anong pakailan po yan? Kaya nga po yung sinasabi natin, Chairman, na ito malinaw na malinaw. Nagpiprentuhan lamang tayo rito ng kwento, ng pangarap lamang. Dahil kapag ngayon po, maganda yung layunin ng LTFRB, babatikusin kayo ng MMDA. Ay pambihira naman yung LTFRB na yan. Inayos ko na nga yung single ticketing eh. Guguluhin na naman. Dahil nakapagpasikat na kay Presidente yung single ticketing na sinasabi. Yung po yung nagiging problema. Halimbawa ganito, ano? Di sabi natin kanina, mga LTFRB related violations, ano? Pwede rin namang pasok pa sa single ticketing eh. Kahit sino manghuli, basta LTFRB rules ang binayolate, kumbaga bawas sa points. Kung points ang gagamitin natin. Points diba? lang, wala mo na. And then, assuming na ganun yung sistema, kumbaga, di ba? Pero pag halimbawa, ordinance ng, ang na-violate lang naman eh, city ordinance ng, say, ng Taguig o ng Makati o ng Quezon City, ay hindi siya. Diba? Pero pag violation ng LTFRB rules, kahit sino ang humuli, no, dahil may single ticketing naman, kumbaga, counted siya. Diba? Counted siya. Kung 2-point system tayo, minus siya. Sino po ang magmaminus daw? Sino manghuhuli eh? May sarili po kayong paligid. Hindi nga, kahit hindi kami manghuli. Basta ang violation mo, LTFRB rules ang na-violate mo. Wala silang i-issue ticket. Wala kami issue. Single ticket hindi. Kung sino, kahit hindi kami manghuli. Basta ang violation, LTFRB rules ang na-violate, yun. Credit pa yun o debit? Dito nireklamo, doon sila mapapapos. Basta itong mga details na ito, mahanapan natin ito na ano. Mag-agree lang tayo sa general concept. Ano, yung details, maayos natin to pagka inupuan na natin yan. Oo. Kasi meron kayong 1 month, di ba, to submit and to suggest. ito, ano rin, huwag nyo naman sarili ito. Pag-usap-usapan nyo naman ng mga drivers nyo. Di ba?